Sa aking ika, 28 na kaarawan, na ginanap sa mansyon ng aking biyenan. Bigla akong nakaramdam ng matinding pagkahilo at pagduduwal. Lumabas ako sa hardin sa likod bahay para magpahangin. Ngunit pagbukas ko ng pinto, nasindak ako at napilitang magpanggap na hinimatay para iligtas ang aking sarili. Bago magsimula ang kuwento, pakisulat sa comment section kung taga saan kayong nanonood. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para mas lumago pa ang channel na ito at makapaghatid ng mas marami pang kapana-panabik na kwento. Ang tunog ng mga kristal na baso at ang malamyos na himig ng musikang klasikal ay marahang umaalingaw-ngaw sa malaking silid na nababalot sa kulay ginto at puti. Ang kristal na chandelier na nakabitin sa kisame ay sumasalamin ng liwanag sa bawat sulok. Dahil dito, ang suot kong madilim na asul na evening gown ay lalong kumikinang. Ngayong gabi ay ang pagdiriwang ng aking ika-28 na kaarawan. Isang marangyang pagtitipon na espesyal na inorganisa ng pamilya ng aking asawa sa malaking bahay ng aking biyenan. Sa panlabas, ang buhay ko ay tila isang fairy tale na nagkatotoo. Mayroon akong isang gwapo at matagumpay na asawa na nagngangalang Angelo. Isang biyenan na laging mukhang elegante at maalalahanin na si Ginang Carmela at isang matalik na kaibigan na laging nandyan para sa akin sa lahat ng pagkakataon, si Bea. Ngunit sa likod ng lahat ng matatamis na ngiti at halakhak na umalingaw-ngaw sa silid na ito, may itinatago akong isang malaking sikreto. Alam kong may itinatagong madilim na lihim ang pamilya ng aking asawa. Sa mga nakalipas na buwan, sa tulong ng isang lihim na investigasyon mula kay Mang Cesar, isang dating detective at matandang abogado na matalik na kaibigan ng yumaong kong ama, natuklasan ko ang katotohanan na ang negosyo ng pamilya ni Angelo ay nasa bingit ng pagkalugi. Sila ay baon sa napakalaking utang sa mga taong lubhang mapanganib. Ngunit ngayong gabi, nagpasya akong itago ang lahat ng aking hinala sa aking isipan. Ang plano ko ngayong gabi ay magmasid lamang at maghanap ng pagkakataon upang mabunyag ang kanilang masasamang balak. Hindi ko inaasahan na ang panganib ay nasa harap ko na pala. Liana, grabe. Ang ganda-ganda mo ngayong gabi. Ang boses ni Bea ang pumutol sa aking pag-iisip. Lumingon ako at nakita ko ang aking kaibigan. Mula pa noong kolehiyo na papalapit sa akin, may hawak na isang baso ng juice. Nakasuot siya ng isang maroon na gown na bumagay sa kanyang katawan, na lalong nagpatingkad sa kanyang ganda. Pinilit kong ngumiti sa kanya. Salamat, Bea. Ikaw rin. Napakaganda mo. Masaya ako na nakapunta ka para ipagdiwang ang araw na ito kasama ko. Alam mo naman, wala na akong masyadong pamilya. Mula nang pumanaw si Papa, ang pagdating mo ay napakahalaga para sa akin. Ipinatong ni Bea ang isang kamay sa aking braso, at tiningnan ako ng isang tingin na tila napakatapat. Siyempre naman darating ako, Liana. Ikaw ang best friend ko. Palagi akong nandito para sa iyo. Anumang oras na kailanganin mo ako. Saka, napaka-espesyal ng araw na ito. Ang iyong ika-28 na kaarawan, ang tunay na edad ng pagiging ganap na matanda. Nakita ko si Angelo. Kanina pa hindi maalis ang tingin sa iyo. Mahal na mahal ka talaga niya. Lumingon ako sa direksyong itinuro ni Bea at nakita ko si Angelo na nakatayo sa isang sulok kasama ang ilang kasosyo sa negosyo. Ang aking asawa ay tunay na may karisma na mahirap tanggihan. Tumingin siya pabalik sa akin. Ngumiti ng buong pagmamahal at bahagyang itinaas ang kanyang baso na tila nagbibigay ng isang maliit na pagpupugay. Kumabog ang aking dibdib. Ngunit hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa pag-iingat, na patuloy na sumisigaw sa aking isipan. Sinuklian ko ang kanyang ngiti ng isang maliit na tango. Hindi nagtagal, nilapitan ako ni Ginang Carmela. Lumakad siya ng may tuwid na tindig, nakasuot ng isang eleganteng modernong Filipiniana gown. Ang kanyang makainang ngiti ay laging nakalilin lang sa sinumang makakita nito. Liana, Hija, nag-enjoy ka ba sa party? Inayos ko ang lahat ng ito para lamang sa iyo. Tiniyak ko na lahat ng pagkain at putahe ay paborito mo. Ngayong araw, dapat ikaw ang pinakamasayang reyna.
Maraming salamat po, tita. Sagot ko sa tono, na pinilit kong maging malambing. Napakaganda po talaga ng party. Hindi niyo na po sana kailangang mag-abala ng ganito kalaki para sa akin. Labis po akong natutuwa. Siyempre, kailangan kong gawin ito, sabi ni Ginang Carmela habang marahang hinahaplos ang aking pisngi. Ngunit, kahit na mainit ang kanyang haplos, nakikita ko ang isang kakaibang malamig na kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap na laging nagpapatayo ng aking mga balahibo. Sa tuwing nakikita ko ito, ikaw ang paborito kong manugang. Para na kitang tunay na anak, matapos pumanaw ng iyong ama. Kami na lang ang pamilya mo, Liana. Palagi ka naming aalagaan. Pinilit kong lumunok. Sinusubukang itago ang kaba na nagsisimulang gumapang sa aking dibdib. Alam ko po, tita. Maraming salamat po. Habang kausap ko si Ginang Carmela, isang batang babaeng caterer ang dumaan sa aking tabi, may dalang tray ng mga baso ng inumin. Hindi ko alam kung natisod siya sa carpet o sinadya. Bigla siyang nawalan ng balanse. Tumagilid ang tray na dala niya. At isa sa mga baso ng tubig ang natapon sa ibabang bahagi ng aking gown. Ay, naku ma'am. Pasensya na po. Hindi ko po talaga sinasadya. Agad na napanik ang Katya. Lumuhod siya sa harap ko at dali-daling kinuha ang panyo mula sa bulsa ng kanyang apron para linisin ang mantsa ng tubig sa aking gown. Hoy! Mag-ingat ka nga sa trabaho mo! Sigaw ni Ginang Carmela sa medyo mataas na tono, na naging dahilan upang mapalingon ang ilang bisita. Bulag ka ba? Napakamahal ng gown na yan. Okay lang po. Tita, tubig lang naman po ito. Matutuyo rin mamaya. Sabi ko, sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon. Yumuko ako at tiningnan ang caterer. Rina ang pangalan niya. Ayon sa name tag sa kanyang uniforme, habang nagkukunwaring abala si Rina sa pagpunas sa ibabang bahagi ng aking gown. Bahagyan niyang itinaas ang kanyang mukha. Nagtama ang aming mga mata sa loob ng isang segundo. Ang kanyang tingin ay matalim at mapilit. Sa isang napakabilis at tago na kilos mula sa paningin ni Ginang Carmela at ng iba pang bisita, isinilid ni Rina ang isang maliit at nakatuping papel sa aking palad. Bahagya akong napasinghap. Ngunit mabilis kong itinago ang papel sa ilalim ng aking nakasarang kamay. Pasensya na po ulit, Ma'am Liana, sabi ni Rina, habang tumatayo at yumuyuko ng malalim. Pagkatapos noon, dali-dali siyang umalis papalayo sa karamihan. Walang kuwentang serbidora, bulong ni Ginang Carmela. Liana, mas mabuting pumunta ka muna sa banyo para ayusin ang gown mo. Malapit nang magbigay ng maikling talumpati si Angelo at magkakaroon ng brindis. Dapat perpekto ang itsura mo. Tumango ako. Sige po, tita. Babalik po ako agad. Naglakad ako ng medyo mabilis patungo sa banyo sa unang palapag. Pagdating doon, isinara at nilak ko nang mahigpit ang pinto. Ang puso ko ay kumakabog ng napakabilis. Sumandal ako sa makapal na kahoy na pinto at dahan-dahang binuksan ang maliit na papel na ibinigay ni Rina. Ang papel ay medyo lukot, na tila isinulat ng nagmamadali. Ang itim na tinta ay bumuo ng isang maikling pangungusap na agad nagpatigil sa daloy ng dugo sa aking katawan. Huwag mong inumin ang espesyal na pomegranate juice mula sa asawa mo. Magpanggap kang hinimatay o mamamatay ka ngayong gabi. Tinitigan ko ang sulat habang humihingal. Nagsimulang manginig ang aking mga kamay. Ang babalang ito ay napakalinaw at hindi maaaring magkamali. Sino si Rina? Siya ba ay inutusan ni Mang Cesar na sadyang ipinasok sa party para bantayan ako? Ang isip ko ay mabilis na umiikot. Alam kong may masamang balak si Angelo at Ginang Carmela. Ngunit hindi ko akalain na maglalakas loob silang gawin ito ngayong gabi. Sa gitna ng maraming tao at mga saksi. Ngunit kung iisipin, ito ang pinakaluhikal na pagkakataon para sa kanila. Kung may masamang mangyari sa akin sa gitna ng party, iisipin ng lahat na ito ay isang biglaang atake sa puso o isang hindi inaasahang problema sa kalusugan. Magkakaroon sila ng 12-dosenang saksi na nakakita kung gaano nila ako trinato ng mabuti buong gabi. Ang kanilang alibi ay magiging perpekto. Pinunit ko ang papel sa maliliit na piraso
itinapon sa inidoro at i-flush hanggang sa walang matira. Naghilamos ako ng malamig na tubig sa lababo. Tinitingnan ang aking sariling refleksyon sa salamin. Ang mukha ko ay maputlang maputla. Ang takot ay nagsimulang bumalot sa akin. Ngunit kasabay nito, ang aking instinct na mabuhay ay nag-alab. Hindi ko hahayaang manalo sila. Kailangan kong sundin ang utos sa papel. Kailangan kong magpanggap na hinimatay sa tamang oras. Huminga ako ng malalim. Inayos ang aking buhok at lumabas ng banyo nang may matatag na hakbang. Pagbalik ko sa pangunahing silid, muling narinig ang tunog ng mga baso. Si Angelo ay nakatayo sa gitna ng silid. Hawak ang isang mikropono sa isang kamay at isang baso ng inuming. May kulay matingkad na pula sa kabilang kamay. Lahat ng bisita ay tahimik at nakatuon sa kanya. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang baritonong boses ni Angelo ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ngumiti siya ng kaakit-akit. Maraming salamat sa paglalaan ng inyong mahalagang oras upang makadalo ngayong gabi. Ngayong gabi ay isang napaka-espesyal na gabi dahil ipinagdiriwang natin ang kaarawan ng pinaka-espesyal na babae sa buhay ko. Ang aking pinakamamahal na asawa, si Liana. Narinig ang malakas na palakpakan mula sa mga bisita. Tumingin sa akin si Angelo at sumenyas na lumapit ako sa kanya. Ang aking mga paa ay tila napakabigat, parang nakasuot ng sapatos na bakal. Ngunit pinilit kong humakbang pasulong na may ngiti sa aking mga labi. Nang makatayo ako sa tabi niya, isang lalaking waiter ang lumapit at nag-alok sa akin ng isang tray. Sa ibabaw ng tray, mayroon lamang isang baso. Isang magandang kristal na baso na naglalaman ng likidong may kulay matingkad na pula. Pomegranate juice. Ito ay isang espesyal na pomegranate juice na espesyal na tinimpla ng aking ina. Sabi ni Angelo, habang kinukuha ang baso mula sa tray at iniaabot sa akin. Dumampi ang kanyang mga daliri sa aking mga daliri at naramdaman ko kung gaano kalamig ang kanyang kamay. Alam ni Mama na hindi ka masyadong umiinom ng alak. Kaya, ginawa niya itong healthy drink na ito para lamang sa iyo ngayong gabi. Ang kulay pula nito ay sumisimbolo sa ating pag-ibig na magiging walang hanggan. Mahal? Tinanggap ko ang baso. Napakabigat nito sa aking kamay. Tiningnan ko ang matingkad na pulang likido sa loob nito. At pagkatapos ay tumingin sa mukha ng aking asawa. Ang kanyang ngiti ay perpekto. Masyadong perpekto na nagiging nakakatakot. Lumingon ako kay Ginang Carmela na nakatayo sa harap na hanay. Dahan-dahan siyang tumango sa akin. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Mag-brindis tayo, sigaw ni Angelo habang itinaas ang kanyang baso. Para sa aking pinakamamahal na asawa, si Liana. Naway humaba ang iyong buhay at maging maligaya ka magpakailanman. Brindis! Sabay-sabay na sigaw ng lahat ng bisita. Inilapit nila ang kanilang mga baso sa kanilang mga labi. Ito na ang sandali ng katotohanan. Dahan-dahan kong itinaas ang baso ng pomegranate juice patungo sa aking mga labi. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin, lalo na ang mga mata ni Angelo at Ginang Carmela. Itinagilid ko ang baso. Hinayaang dumampi ang aking mga labi sa malamig na gilid nito. Ngunit, isinara kong mabuti ang aking bibig upang walang kahit isang patak ng likido ang pumasok. Ibinaba ko ang baso, nagkunwaring lumunok na may dramatikong galaw ng lalamunan. Nang magsimulang maghiwa-hiwalay ang atensyon ng mga bisita at mag-usap muli, bahagya akong tumalikod. Nagkukunwaring inaayos ang aking sapatos na may takong. Sa isang napakakinis na galaw na natatago ng aking malaking gown, ibinuhos ko ang halos lahat ng laman ng baso sa isang malaking paso ng halaman na malapit sa isang haligi. Agad na sinipsip ng lupa sa paso ang pulang likido. Nag-iwan lang ako ng kaunting likido sa ilalim ng baso para magmukhang kapanipaniwala. Muli akong tumayo ng tuwid at inilagay ang halos walang laman na baso sa pinakamalapit na mesa. Ngayon, magsisimula na ang pinakamahirap na bahagi. Kailangan kong umarte. Hinayaan kong lumipas ang mga 5 minuto. Nakipag-usap ako sa ilang bisita sa boses na sadyang pinahina ko. Pagkatapos, sinimulan kong ilagay ang aking kaliwang kamay sa aking sentido.
Ilang beses akong kumurap-kurap, na tila nagsisimula ng lumabo ang aking paningin. Liana, okay ka lang ba? Tanong ng asawa ng isang kasosyo ni Angelo. Nakausap ko. Mukha siyang nagtataka sa pagbabago ng aking ekspresyon. Hindi ko alam. Bulong ko sa boses na sadyang pinanginig ko. Ang silid na ito. Ang silid na ito ay napakainit at umiikot. Hinawakan ko ang aking dibdib. Nagkukunwaring humihinga ng malalim, na tila biglang numipis ang hangin sa paligid. Ang tiyan ko ay biglang nakaramdam ng kaunting pagduduwal. Siguro dahil sa adrenaline at matinding kaba. Ang suestiyo ng isip ko ay nagpaganda sa aking pag-arte. Napasuray ako pa atras. Sinadyang mabangga ang isang maliit na mesa sa likuran ko kaya't nahulog ang ilang kubyertos. Mahal, anong nangyayari? Agad akong nilapitan ni Angelo. Hinawakan niya ang aking mga balikat. Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Isang napakagaling na pag-arte. Angelo, naduduwal ako. Ang sikip ng dibdib ko. Bulong ko habang mahigpit na kumakapit sa manggas ng kanyang Amerikana. Tiningnan ko ang kanyang mga mata. Naghahanap ng kahit kaunting pagsisisi. Ngunit, ang nakita ko lang ay isang malamig na kalkulasyon. Napakaputla mo. Inatake ka na naman ba ng hyperacidity mo? Sabi ni Angelo, sa medyo malakas na boses, para marinig ng mga tao sa paligid ang medikal na dahilan na kanyang itinatayo. Halika, kailangan mong magpahinga sa kwarto. Wag na sa kwarto. Sabi ko sa mahinang boses. Masyadong masikip dito. Masyadong maraming tao. Kailangan ko lang ng sariwang hangin. Gusto kong pumunta sa hardin sa likod bahay sandali, para umupo at huminga. Samahan na kita. Mabilis na alok ni Angelo. Wag na. Angelo. Magalang ngunit matatag kong pagtanggi. Pinilit kong ngumiti ng mahina. Marami pa tayong bisita. Ikaw ang host ngayong gabi. Kailangan mo silang asikasuhin. Pakiusap, kailangan ko lang ng 5 minuto mag-isa sa hardin. Kapag medyo gumaan na ang pakiramdam ko, babalik ako dito. Lumingon si Angelo kay Ginang Carmela, na hindi kalayuan. Nagpalitan sila ng tingin sa loob ng isang iglap. Isang napakaikling tingin, ngunit puno ng lihim na kahulugan. Dahan-dahang tumango si Ginang Carmela, halos hindi mapansin. Sige, kung iyan ang gusto mo, sabi ni Angelo. Sa wakas, binitawan niya ang aking mga balikat. Nasa banda roon ang hardin. Nasa banda roon ang hardin. Mag-ingat ka sa paglakad, mahal. Kung hindi ka pa bumalik sa loob ng 10 minuto, susundan kita para tingnan ang kalagayan mo. Salamat, Angelo. Sagot ko. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad palayo sa karamihan. Naglakad ako ng may sadyang paika-ika at pasuray-suray na hakbang sa mahabang pasilyo patungo sa dobleng salaming pinto sa likod ng bahay. Bawat hakbang ko ay tila may dalang napakabigat na pasanin. Ang puso ko ay gulong-gulo. Totoo ang babala sa papel. Sinusubukan talaga nila akong patayin gamit ang pomegranate juice na iyon. At ngayon, naglalakad akong mag-isa patungo sa tahimik na hardin, handang harapin ang isang katotohanang mas madilim pa kaysa sa aking inaakala. Ang malamig na hangin ng gabi ay agad na humampas sa aking mukha nang itulak ko ang dobleng salaming pinto na nag-uugnay sa pangunahing silid at sa hardin sa likod. Kabaligtaran ng loob ng bahay na maliwanag at puno ng tawanan, ang hardin ay napakatahimik at medyo nakakatakot. Ang mga ilaw sa hardin ay madilim lamang, na nagbibigay ng kaunting liwanag. Ang tunog ng musikang klasikal mula sa loob ay mahinang naririnig, pinipigilan ng makapal na salamin. Ang plano ko ay simple lang. Magtatago ako sa likod ng malagong mga halaman malapit sa pavilion, bubuksan ang voice recorder sa aking cellphone, at maghihintay. Kung talagang pinlano ni Angelo at Ginang Carmela ang aking kamatayan ngayong gabi, tiyak na susunod sila sa akin dito, para tiyakin kung gumana na ba ang lason, kung marerecord ko ang kanilang pag-uusap. Habang natatagpuan nila ang aking katawan, na nagkukunwaring walang malay, magkakaroon ako ng matibay na ebidensya para ipakulong silang dalawa. Dahan-dahan akong naglakad sa daanang gawa sa bato,
Medyo nahihilo pa rin ako dahil sa matinding tensyon. Ngunit, ang isip ko ay gumagana ng matalas. Ang aking pangunahing layunin ay ang pavilion na gawa sa kahoy sa dulo ng hardin. Ang maliit na gusaling iyon ay karaniwang ginagamit ng yumaong kong biyenang lalaki para itago ang kanyang mga gamit sa paghahardin at koleksyon ng mga orkidyas. Madilim ang lugar na iyon at tago sa paningin ng mga tao sa loob. Isang perpektong taguan. Habang papalapit ako sa pavilion, nakarinig ako ng isang kakaibang tunog. Hindi tunog ng kuliglig o hangin, kundi tunog ng hingal at mahinang bulungan. Bigla akong huminto, lalong bumilis ang tibok ng aking puso, na nagbobomba ng dugo sa bilis na masakit sa aking tainga. Idinikit ko ang aking katawan sa dingding ng pavilion. Nagawa sa inukit na kahoy, pinigil ang hininga, at dahan-dahang sumilip sa siwang ng pinto na bahagyang nakabukas. Ang tanawin sa madilim na silid ay biglang nagwasak ng aking mundo. Malapit sa isang lumang mesa na kahoy ay nakatayo ang aking asawa, si Angelo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa baywang ng isang babae. Naghahalikan sila nang may matinding pagnanasa. Ngunit ang nagpalambot sa aking mga tuhod ay hindi lang ang katotohanang nagtataksil ang aking asawa. Ang babaeng nasa yakap niya. Ang babaeng masigasig na tumutugon sa kanyang mga halik ay si Bea, ang aking matalik na kaibigan. Ang taong 10 minuto pa lang ang nakalipas ay nagsabing laging nandyan para sa akin. Ang taong pinagkakatiwalaan ko, nang higit sa sinuman, maliban sa yumaong kong ama. Isang napakatinding sakit ang biglang tumama sa aking dibdib. Mas masakit pa kaysa sa sabay-sabay na pagsaksak ng libu-libong kutsilyo. Tinakpan ko ng mahigpit ang aking bibig, gamit ang 2 kamay. Pilit na pinipigilan ang hikbi na gustong kumawala sa aking lalamunan. Nag-init ang aking mga mata at nagsimulang dumaloy ang luha sa aking mga pisngi. Inihanda ko na ang aking sarili para sa kasamaan ng aking asawa at biyenan. Ngunit ang pagtataksil ni Bea ay isang bagay na hindi ko kailanman inakala. Ito ang pinakamalupit na pagtataksil. Angelo, tama na. Ang malanding boses ni Bea ay narinig sa gitna ng kanilang halikan. Marahan niyang itinulak ang dibdib ni Angelo, na lumikha ng distansya sa pagitan nila. Ang labi ni Bea ay mapula at namamaga. Inayos niya ang kanyang maroon na gown. Nasa gitna tayo ng isang malaking plano. Huwag tayong mawala sa focus. Paano kung may bisitang makakita sa atin dito? Huwag kang mag-alala, mahal. Lahat sila ay abala sa pagkain sa loob. Sagot ni Angelo habang hinahaplos ang pisngi ni Bea. Isang tingin na hindi niya kailanman ibinigay sa akin. Saka, malapit nang matapos ang lahat, ininom na ng hangal na babaeng iyon ang pomegranate juice. Nakita ko mismo. Nagpaalam pa siyang lumabas dahil nahihilo na raw siya. Nagsisimula ng gumana ang lason. Kinagat ko ang aking ibabang labi hanggang sa malasahan ko ang alat ng dugo, hangal na babae. Iyon pala ang tawag sa akin ng aking asawa. Biglang may narinig na mga yabag mula sa likod ng pavilion, lalong kong pinigil ang aking hininga. Ang figura ni Ginang Carmela ay lumitaw mula sa dilim. Pumasok siya sa pavilion na may inis na mukha. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang isang maliit na bote na may kakaibang itim na simbolo. Bakit ang tagal gumana ng lason? Reklamo ni Ginang Carmela. Inilapag niya ng padabog ang bote sa mesa. Sabi ng nagbenta, mapaparalisa nito ang central nervous system sa loob ng 15 minuto. Dapat ngayon, bumagsak na si Liana at nangingisay. Nasaan na ba ang batang iyon? Hinanap ko na siya sa buong hardin sa harap pero wala siya. Baka naghahanap siya ng tagong lugar. Dahil sa sobrang sakit. Tita, sagot ni Bea, sa isang napakalamig na tono, na tila pinag-uusapan lang nila ang panahon. Hayaan mo siya, mas malayo siya sa party. Mas maganda para sa atin. Hindi na natin kailangang ilipat pa ang kanyang katawan. Nang malayo, hindi tayo pwedeng maging kampante. Bea, saway ni Ginang Carmela. Kung mamatay siya, sa gitna ng hardin, at may makakita,
Tiyak na ipapa-autopsiya siya ng pulis. Kahit hepe ng pulis siya ang tiyuhin ni Angelo, hindi tayo pwedeng laging umasa sa kanya kung maging public issue ito. Kailangang tiyakin nating mawawala ang katawan ni Liana nang walang bakas. Angelo, kunin mo na ang pala. Maghukay ka na ng butas sa silong ng pavilion na ito ngayon din. Doon natin siya ililibing ngayong gabi. Tapos bukas, magre-report tayo na dinukot siya mula sa party. Sige po, ma. Inihanda ko na ang silong kahapon pa, sabi ni Angelo. Nanginginig ako ng husto. Ang lamig ng gabi ay tumatagos hanggang sa aking mga buto. Hindi lang nila ako gustong lasunin. Gusto nilang itapon ang aking katawan. Ilibing ako ng buhay. Kung hindi pa ako tuluyang namatay sa lason, sumisigaw ang isip ko na tumakbo na ako pabalik sa loob. Ngunit, ang aking mga paa ay tila naging bato. Ang sunod-sunod na pagtataksil ay pansamantalang nagparalisa sa aking katawan. Sa gitna ng desperasyon at matinding takot, akma akong aatras ng dahan-dahan para lumayo sa pinto. Ngunit isang malaking pagkakamali ang nangyari. Ang takong ng aking sapatos ay tumapak sa isang malaki at tuyong sanga ng mangga. Crack! Ang tunog ng nabaling sanga ay napakalakas, na bumasag sa katahimikan ng gabi. Umalingaw-ngaw ito na parang putok ng baril. Agad na huminto ang lahat sa loob ng pavilion. Ang 3 tao sa loob ay sabay-sabay na lumingon sa pinto, kung saan ako nakatayo. Nanlaki ang mga mata ni Angelo nang makita niya ang bahagi ng aking asul na gown. Sino yan? Sigaw ni Angelo na puno ng galit. Tila lumundag ang puso ko palabas ng aking dibdib. Ang aking survival instinct, ang automatikong kumontrol. Naalala ko ang babala sa papel ni Rina. At alam kong ang pagtakbo suot ang mahabang gown at sapatos na may takong ay pagpapakamatay. Mahuhuli ako ni Angelo sa ilang segundo lang. Ginawa ko ang pinakamapangahas na desisyon sa aking buhay. Agad akong humakbang pasulong para makita nila ako. Pagkatapos, ay umungol ako sa sakit. Pinihit ko ang aking mga mata pataas. At hinayaan ang aking katawan na bumagsak sa lupa. Tiniyak kong hindi tatama ang ulo ko sa bato. At hinayaan ang aking katawan na nakahandusay sa basang damo. Ipinikit kong mabuti ang aking mga mata. Nirelax ang lahat ng kalamnan. At ginawang napakabagal at mababaw ang aking paghinga. Nagpanggap akong tulog na tulog. Narinig ko ang mabilis na mga yabag papalapit sa akin. Si Liana yan, sigaw ni Bea. Ang tono niya ay puno ng pagkagulat, ngunit may kaunting ginhawa. Naramdaman ko ang paghinto ni Angelo sa tabi ko. Isang malaki at magaspang na kamay ang marahas na humawak sa aking pulso. 2 daliri niya ang diin sa aking pulso ng basta-basta. Mga 2 o 3 segundo lang. Pinilit kong kontrolin ang tibok ng aking puso, na sa totoo lang ay sobrang bilis. Mahina ang pulso niya. Sabi ni Angelo na may halong ginhawa at tagumpay. Binitiwan niya ang aking kamay na tumama sa lupa. Sa wakas, gumana na ng perpekto ang lason. Tumba na siya. Salamat sa Diyos, sabi ni Ginang Carmela. Narinig ko ang kanyang mga yabag, at naramdaman ko ang kanyang anino na tumatakip sa akin. Akala ko narinig niya ang usapan natin. Patay na ba siya? Hindi pa po, ma. Humihinga pa, pero paputol-putol na. Malapit na siyang mamatay. Sagot ni Angelo, nang may buong kumpiyansa. Huwag na tayong mag-aksaya ng panahon. Utos ni Ginang Carmela. Kaladkarin niyo na siya sa silong. Bago pa may lumabas para magpahangin. Bea, tulungan mo si Angelo na hawakan ang mga paa niya. Siguraduhin mong hindi mag-iiwan ng marka ang gown niya sa lupa. Sige po, tita, sagot ni Bea. Naramdaman ko ang isang pares ng kamay na pumulupot sa aking mga bukong-bukong. Ang paghawak ni Bea ay nagdulot sa akin ng matinding pandidiri. Ngunit kinailangan kong pigilan ang sarili kong sipain siya. Kasabay nito, hinawakan ni Angelo ang likod ng aking gown at itinaas ang itaas na bahagi ng aking katawan. Sinimulan nila akong buhatin. At kaladkarin. Ang aking likod ay paminsan-minsang tumatama sa mga hagdanang bato. Habang dinadala nila ako papasok sa pavilion. Bawat segundo ay parang isang pagpapahirap sa impyerno. Kailangan kong tiisin ang sakit sa likod. Ang matinding pandidiri,
at ang mga luha na patuloy na gustong lumabas. Ipinikit ko ang aking mga mata, nakikinig sa kanilang paghingal habang binubuhat ako. Ang bigat din pala niya, reklamo ni Bea. Teka lang, nasa ilalim ng carpet na ito ang pinto ng silong. Sagot ni Angelo. Narinig ko ang tunog ng isang makapal na carpet na iginugulong, sinundan ng langit-ngit ng isang lumang bisagra ng bakal na pilit na binubuksan. Biglang naging napakasikip, malamig, at amoy alikabok at basang lupa ang hangin sa paligid. Iyon ang amoy ng kamatayan. Ihagis niyo na lang siya pababa ng dahan-dahan, utos ni Ginang Carmela mula sa malayo. Walang anumang babala, binitiwan nila ako. Gumulong ako pababa sa ilang marupok na hagdanang kahoy. Ang aking katawan ay tumama sa napakatigas at malamig na sementadong sahig sa ilalim ng silong. Isang matinding sakit ang gumapang mula sa aking balikat, ngunit kinagat ko ang aking dila para pigilan ang sigaw na halos sumabog mula sa aking bibig. Nanatili akong tahimik at hindi gumagalaw, nakadapa sa isang hindi komportableng posisyon. Perpekto. Umalingaw-ngaw ang boses ni Angelo mula sa itaas. Iwanan niyo na siya dyan. Soundproof at madilim ang silid na ito, kahit magising pa siya. Papatayin siya ng lason, bago pa siya makasigaw ng tulong. Kailangan na nating bumalik sa loob, para hindi maghinala ang mga tao. Aasikasuhin natin ang paglilibing sa kanya, pagkatapos ng party, at makauwi na ang lahat ng bisita. Magandang ideya. Halika na. Ayusin mo ang buhok mo, Bea, sabi ni Ginang Carmela. Nagsimulang lumayo ang kanilang mga yabag. Ilang segundo pagkatapos, narinig ko ang malakas na pagsara ng makapal na kahoy na pinto sa itaas. Ang tunog ng kandado ng bakal na 2 beses na iniikot ay narinig ng napakalinaw. Click, click. Isang ganap na kadiliman ang bumalot sa akin. Isang nakamamatay na katahimikan ang lumamon sa buong silong. Ikinulong nila ako dito. Iniwan para mamatay mag-isa. Ngunit nang tuluyan ng mawala ang kanilang mga yabag, dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Itinaas ko ang aking ulo mula sa malamig na semento. Wala nang pagduduwal o pagkahilo. Ang natitira na lang sa akin ngayon ay isang nag-aalab na determinasyon. Nagawa nila ang pinakamalaking pagkakamali sa kanilang buhay dahil sa pagmamaliit sa akin. Ngayong gabi, hindi pa ako patay. At sisiguraduhin kong pagbabayaran nila ng buo ang bawat sakit na dinanas ko ngayong gabi. Isang ganap na kadiliman ang bumalot sa akin. Ang silong na ito ay walang kahit isang siwang ng liwanag. Ang hangin dito ay napakasikip, malamig, at amoy basang lupa na may halong alikabok ng lumang kahoy. Nanatili akong nakadapa sa sementadong sahig ng ilang minuto. Sinusubukang pakalmahin ang aking puso, na tila mababangis pa rin ang tibok. Napakatindi ng katahimikan. Ang tunog ng musika o tawanan mula sa party sa itaas ay hindi man lang marinig. Talagang perpekto ang lugar na pinili nila para itago ang isang bangkay. Dahan-dahan akong bumangon. Umupo sa sahig. Isang matinding kirot ang gumapang mula sa aking kaliwang balikat. At tuhod dahil sa pagkakabagsak ko kanina. Ngunit hindi ko ininda ang sakit. Mabilis na gumagana ang aking isip. Ang party ay malamang na magtatagal pa ng 2 o 3 oras. Tiyak na abala si Angelo at Ginang Carmela sa pagtanggap ng mga pagbati at pagtatakip sa aking pagkawala. Gamit ang matatamis na kasinungalingan. Malamang sinasabi nilang nagpapahinga ako sa kwarto dahil sumumpong ang aking hyperacidity. Pag-uwi ng huling bisita, tiyak na babalik silang 3 dito dala ang mga pala para maghukay at ilibing ako habang buhay. Kinapa ko ang paligid. Nahawakan ko ang ilang bunto ng mga sirang karton, sako ng pataba, at mga basag na timba. Kailangan kong makahanap ng labasan. Pinilit kong tumayo. Hinubad ang aking sapatos na may takong na makakahadlang lamang sa akin. At sinimulang kapain ang pader na semento, na napakalamig, at mamasa-masa. Kinapa ko ang bawat pulgada ng pader, naghahanap ng anumang maaaring maging daan palabas. Matapos makapa ang halos kalahati ng silid,
naramdaman ng dulo ng aking daliri ang isang napakanipis na hihip ng hangin. Dala nito ang amoy ng bagong patak na ulan. Tumingala ako. Sa pinakataas na bahagi ng pader, malapit sa kisame, may isang maliit na bintana ng bentilasyon. Tinatakpan ito ng mga luma at kinakalawang na rehas na bakal at isang wire mesh na puno ng agyo. Napakaliit ng bintana, marahil kasing laki lang ng isang maliit na telebisyon. Ngunit ito ang nag-iisa kong daan palabas. Ang problema, napakataas nito para abutin ko. Kinapa ko ang mga gamit sa paligid at nakahanap ng isang lumang mesang kahoy na medyo umuuga na. Gamit ang natitirang lakas, hinila ko ang mesa hanggang sa ilalim mismo ng bintana. Pagkatapos ay ipinatong ko ang 2 makapal na karton sa ibabaw nito. Huminga ako ng malalim, maingat na umakyat sa mesa. At pagkatapos ay sa ibabaw ng mga karton, lumangit-ngit ng malakas ang mesa, na tila hindi kinakaya ang bigat ko, kaya't napagpigil ako ng hininga sa takot na baka masira ito at mahulog ako pabalik sa semento. Ngayon, kapantay na ng aking mukha ang bintana. Nakikita ko ang mga patak ng ulan na nagsisimula ng bumuhos ng malakas sa labas. Ipinasok ko ang aking mga kamay sa pagitan ng rehas, hinawakan ang basang bakal, at hinila ito papasok ng buong lakas. Sa una, hindi ito gumalaw. Umungol ako. Inilipat ang aking bigat at hinila muli nang may desperasyon. Isang tunog ng nabibitak na semento ang maririnig. Ang mga luma at marupok na rehas ay sa wakas natanggal. Inihagis ko ang mga ito sa sahig at pinunit ang wire mesh gamit ang aking mga kamay hanggang sa magasgasan at dumugo ang aking palad. Ngayon, bukas na ang daan. Ipinilit kong ipasok ang aking ulo at balikat sa napakakitid na butas. Ang maganda at mamahalin kong asul na gown ay sumabit sa mga matutulis na alambre. Wala akong pakialam. Marahas kong hinila ang aking katawan. Hinayaang mapunit ang tela, mula hita hanggang tuhod. Ang magaspang na semento ay kumaskas sa aking tiyan at braso, na nagdulot ng matinding hapdi. Ngunit ang pagnanais na mabuhay ay mas malaki kaysa sa anumang pisikal na sakit. Sa isang huling tulak, ang aking katawan ay lumabas mula sa butas at gumulong sa maputik na lupa sa labas ng pavilion. Agad na bumuhos sa akin ang malakas na ulan. Humihingal akong lumanghap ng basang hangin ng gabi. Nakalabas ako mula sa sementadong kabaong na iyon. Ngunit, nagsisimula pa lang ang aking pagtakas. Kailangan kong makaalis sa bakuran ng malaking bahay na ito. Nang hindi napapansin, tumingin ako sa pangunahing bahay. Ang mga ilaw ay maliwanag pa rin, ngunit ang malakas na ulan ay nakatulong upang itago ang ingay ng aking paggalaw. Gumapang ako sa likod ng mga halaman. Iniiwasan ang mga ilaw sa hardin. Ang aking mga paang walang sapin ay tumatapak sa matutulis na bato, tinik at malamig na putik. Sa tuwing umiihip ang malakas na hangin, nanginginig ako sa ginaw. Nakita ko ang isang security guard na nagpapatrolya gamit ang isang malaking payong at flashlight. Agad kong idinikit ang aking sarili sa isang malaking puno ng balete. Pinigil ang hininga. At ipinikit ang mga mata. Nang dumaan ang ilaw ng flashlight malapit sa akin, bumibilis ang tibok ng aking puso na tila gustong lumabas sa aking dibdib. Nang lumiko ang guard, tumakbo ako ng napakabilis patungo sa likod na gate na karaniwang ginagamit ng hardinero para magtapon ng basura. Nakalak ito mula sa loob. Ginamit ko ang aking nanginginig at duguan na mga kamay para hilahin ang matigas na trangka. Pagbukas ng pinto, agad akong lumabas at tumakbo sa basa at madilim na kalsada. Tumakbo ako ng walang direksyon. Sinusunod lamang ang aking instinct na lumayo hanggat maaari mula sa impyernong bahay na iyon. Ang isip ko ay puno ng matinding paranoia. Sa tuwing may ilaw ng sasakyan na dumadaan, agad akong nagtatago sa likod ng poste o mga basurahan. Pakiramdam ko, bawat taong nasa loob ng sasakyan ay tauhan ng aking asawa na naghahanap sa akin. Ang tahol ng aso mula sa loob ng bakod ay nagpagulat sa akin. Patuloy na sinisira ng takot ang aking katinuan. Alam kong hindi ako maaaring mag-report
sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. Ang tiyuhin ng aking asawa, ang hepe ng pulisya sa lungsod na ito. Kung darating ako sa istasyon, na basang-basa, puno ng sugat, at sasabihing sinubukan akong lasunin, at ilibing ng buhay ng aking asawa, hindi sila maniniwala. Tiyak na tatawagan nila agad ang kanyang tiyuhin. Pagkatapos ay tatawagan ng tiyuhin niya ang aking asawa. Ako lang mismo ang maghahatid ng sarili ko, pabalik sa kamay ng mga mamamatay tao. Kailangan ko ng tunay na ebidensya. At isang taong mapagkakatiwalaan ko. Iisa lang ang lugar na ligtas para sa akin ngayon. Iisa lang ang taong walang koneksyon sa mga kaibigan o pamilya ng aking asawa. Siya si Mang Cesar, ang dating pribadong detektib at matandang abogado na tapat na kaibigan ng yumaong kong ama. Siya ang tumutulong sa akin nitong mga nakaraang buwan na imbestigahan ang mga irregularidad sa kumpanya ng aking asawa. Ang kanyang taguan ay nasa isang lumang industrial area sa labas ng lungsod. Malayo sa elite na subdivision na ito. Binilisan ko ang aking paglakad. Tinahak ang malakas na ulan na tila wala ng tigil. Ang punit kong gown ay basang-basa at nakadikit sa aking katawan na nagdulot ng panginginig hanggang sa manlamig ang aking mga labi. Ang mga sugat sa aking paa at kamay ay lalong humahapdi sa tuwing nadadampian ng malamig na ulan. Ilang beses akong natumba sa sirang bangketa. Ngunit pilit kong pinipilit ang sarili kong tumayo. Ang imahe ng aking asawa na hinahalika ng aking kaibigan at ang boses ng aking biyenan na naguutos na itapon ng aking katawan sa silong ay paulit-ulit na umiikot sa aking isipan. Dahan-dahang napalitan ng galit ang takot sa aking puso. Akala nila, isa akong hangal na babae na madali nilang maaalis. Akala nila, nanalo na sila sa larong ito. Nagpatuloy ako sa paglakad na may matalim na tingin. Titiyakin kong silang tatlo ay magsisisi sa araw na pinili nila akong gawing biktima. Matapos maglakad at tumakbo ng mahigit 1 oras sa tahimik at basang mga kalsada ng lungsod, sa wakas ay nakarating ako sa harap ng isang gusaling may 2 palapag na mukhang luma at napabayaan. Ang pintura sa pader ay tuklap-tuklap na at ang signboard sa harap ay kupas na. Walang senyales ng buhay sa lugar na iyon. Ngunit, alam kong ito ang tamang lugar. Lumapit ako sa nakasarang metal na pinto at kumatok gamit ang napagkasunduan naming pattern. 3 mabilis na katok, 1 sandaling paghinto, at 2 mabagal na katok. Nakatayo ako, habang yakap-yakap ang aking nanginginig na katawan. Naghihintay ng may kaba. Nasa loob kaya si Mang Cesar? Natutulog na kaya siya? Kung wala siya dito, hindi ko na talaga alam kung saan pa ako pupunta. Napakahaba at napakasakit ng gabing ito. Ilang segundo pagkatapos, narinig ko ang tunog ng kadena na inaalis mula sa loob. Bahagyang bumukas ang pinto at lumitaw ang kulubot ngunit matatag na mukha ni Mang Cesar. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang aking kaawa-awang kalagayan. Walang imik. Agad niyang hinila ang aking braso. Ipinasok ako sa mainit na silid at agad na isinara at ikinandado muli ang pinto. Sa wakas, nakahinga ako ng maluwag. Sa gabing ito, nakaligtas ako sa kamatayan. Ang opisina ni Mang Cesar ay magulo, gaya ng dati. Mga bunton ng folder, lumang dokumento, at mga libro ng batas ay nagkalat sa mesa at sa sirang-sirang leather na sofa. Mainit ang hangin sa loob dahil sa isang heater na nakabukas sa sulok. Pagkasara ng pinto, biglang nawala ang lakas na sumusuporta sa akin. Nanlambot ang aking mga tuhod at napaupo ako sa sahig na may lumang carpet. Liana, Diyos ko, anong nangyari sa iyo? Agad na lumuhod si Mang Cesar sa tabi ko. Tiningnan niya ang aking maputlang mukha, basang buhok, at ang aking asul na gown na punit-punit na at puno ng putik at dugo. Sinubukan ka ba nilang patayin ngayong gabi? Malubha ba ang mga sugat mo? Umiling ako ng mahina. Hindi ko po ininom ang lason, Mang Cesar. Sinunod ko po ang babala sa papel na ibinigay ng caterer. Itinapon ko po ang inumin at nagpanggap na hinimatay. Sila, kinaladkad nila ako at itinapon sa silong ng pavilion sa hardin. Plano nilang ilibing ako doon.
Pagkatapos ng party, nang marinig ang aking paliwanag, tumigas ang panga ni Mang Cesar. Ang kanyang mga mata ay nag-alab sa galit. Agad siyang tumayo at naglakad patungo sa isang kahoy na aparador. Maghintay ka dyan. Huwag kang gagalaw. Bumalik siya, dala ang isang makapal na tuyong tuwalya at isang malaking flanel na kamiseta niya. Ibinigay niya ito sa akin. Magpalit ka sa banyo sa likod. Patuyuin mo ang katawan mo para hindi ka magka-hypothermia. Gagawa ako ng mainit na tsaa at kukuha ng first aid kit para linisin ang mga sugat mo. Pag-uusapan natin ang lahat kapag medyo kalmado ka na. Tumango ako at tinanggap ang tuwalya at kamiseta. Naglakad ako papunta sa maliit na banyo. Hinubad ko ang sirang-sira kong gown. Ang gown na dapat sana'y simbolo ng aking kaligayahan ngayong gabi. At hinayaan itong nakakalat sa sahig, na parang basura. Pinatuyo ko ang aking nanlalamig na katawan at isinuot ang malaking flanel na kamiseta ni Mang Cesar. Ang amoy ng lumang kahoy at kape mula sa kamiseta ay nagbigay sa akin ng kaunting kapanatagan. Pagbalik ko sa sala, nakaupo na si Mang Cesar sa sofa. Habang nagtitimpla ng 2 tasa ng mainit na tsaa, itinuro niya ang sofa sa tapat niya. Umupo ako at tinanggap ang tasa. Ang init mula dito ay dahan-dahang gumapang sa aking mga palad. Pagkatapos ay binuksan ni Mang Cesar ang first aid kit, kumuha ng bulak at antiseptiko, at sinimulang linisin ang mga galos sa aking braso at palad ng maingat. Kaya pala, simula ni Mang Cesar. Binilisan talaga nila ang kanilang plano. Inaasahan ko nang susubukan kanilang alisin bago pa man dumating ang takdang oras ng pagkuha ng mana. Pero hindi ko akalain na ganito sila katapang. Sa gitna mismo ng isang party na puno ng bisita, ibinaba ko ang aking tingin. Hindi po nag-iisa ang asawa ko, Mang Cesar. Ang biyanan ko po ang nagtimpla ng lason. At biglang pumiyok ang aking boses. Tila may humihigpit sa aking lalamunan. Ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan ay sa wakas bumuhos. At si Bea. Nandoon din po si Bea. Natigilan si Mang Cesar sa paggamot sa aking sugat. Tumingin siya sa akin nang may pagkabigla. Si Bea? Ang kaibigan mo mula kolehiyo? Ang babaeng laging pumupunta sa bahay niyo? Dahan-dahan akong tumango habang humihikbi. Opo. Nandoon siya sa pavilion. Nakita ko mismo. Naghahalikan sila ng asawa ko. Pinlano nilang lahat ito. Sinabi pa ni Bea na mas maganda kung malayo ako mamatay sa party. Tinulungan pa niya ang asawa kong buhatin ako para itapon sa silong. Pinagkatiwalaan ko po siya, Mang Cesar. Wala akong inilihim sa kanya. Bakit niya ito ginawa sa akin? Bumuhos ang aking iyak. Ang sakit ng pagtataksil ay sumisikip sa aking dibdib. Inilapag ni Mang Cesar ang bulak at gamot. Huminga siya ng malalim. Hinayaan niya akong umiyak ng ilang minuto. Hinayaang lumabas lahat ng bigat sa aking dibdib. Sa gitna ng aking pag-iyak, dahan-dahang bumukas ang pinto mula sa likurang silid. Isang batang babae ang lumabas, dala ang isang laptop. Agad kong itinaas ang aking mukha at pinunasan ang aking luha nang makita siya. Nakasuot siya ng ordinaryong damit. Hindi na uniforme ng caterer. Ngunit agad kong nakilala ang kanyang mukha. Siya, si Rina. Ang serbidora na nagtapon ng tubig sa aking gown at nagbigay ng babala. Ikaw, sabi ko. Litong-lito, paano ka napunta dito? Lumapit si Rina at inilapag ang laptop sa mesa. Tiningnan niya ako ng may simpatiya. Mabuti na lang po at nakatakas kayo ng ligtas, Ma'am Liana. Labis po akong nag-alala nang makita kong dinala kayo ng asawa niyo papunta sa hardin. Bahagyang umubo si Mang Cesar. Liana, siya si Rina. Isa siya sa mga pinagkakatiwalaan kong ahente na nagtatrabaho sa aking pribadong ahensya ng detektib. Ako ang nag-utos sa kanya na magpanggap na caterer sa party mo ngayong gabi. Tiningnan ko sila ng salitan. Bakit po ninyo ginawa iyon nang hindi ako sinasabihan? Dahil alam kong napakatigas ng ulo mo, Liana. Sagot ni Mang Cesar. Alam na nating may masama silang balak sa yaman mo at napagkasunduan nating hayaan silang kumilos para makakalap tayo ng ebidensya. Pero hindi kita pwedeng hayaang pumasok sa lungga ng leon nang walang nagbabantay. Natuklasan ko kaninang tanghali na bumili ang biyenan mo
ng isang uri ng synthetic na lason mula sa black market. Napakamabisa nito at hindi nag-iiwan ng bakas. Inutusan ko si Rina na bantayan ka bawat segundo. Kung bibigyan ka ng asawa mo ng pagkain o inumin, kailangan niyang tiyakin na hindi mo ito kakainin o iinumin. Ang papel, ang utos na magpanggap na hinimatay, bulong ko. Inisyatibo ko po iyon, ma'am. Sabat ni Rina. Nang makita kong dala ng asawa niyo ang baso ng pomegranate juice na napakatingkad ng kulay, alam ko na iyon ang perpektong lalagyan para itago ang kulay at lasa ng lason. Kailangan kong humanap ng paraan para bigyan kayo ng babala nang hindi naghihinala ang asawa niyo. Kung hindi po kayo nagpanggap na hinimatay, patuloy po nila kayong susubukang lasunin sa iba't ibang paraan. Kailangan nating paniwalain sila na nagtagumpay na sila. Huminga ako ng malalim, sinusubukang iproseso ang lahat. Ang desisyon ni Mang Cesar na ipasok si Rina ay tunay na nagligtas sa aking buhay. Kung hindi ko nabasa ang babala, baka ininom ko na talaga ang juice para mapanatili ang aking imahe sa harap ng mga bisita. Salamat, Rina. Maraming salamat. Sabi ko ng buong puso. Tumango si Rina. Walang anuman po, ma'am, pero hindi pa po tapos ang trabaho natin. Mang Cesar, Ma'am Liana, kailangan niyo pong makita ang pinakabagong data na nakuha ko mula sa network ng pulisya. Lumapit si Mang Cesar nang may seryosong mukha. Anong nahanap mo, Rina? Ipinaharap ni Rina ang laptop sa amin. Sa screen, may kopya ng isang opisyal na police report na ginawa ilang minuto lang ang nakalipas. May opisyal na selyo ito mula sa police district na pinamumunuan ng tiyuhin ni Angelo. Mas mabilis at mas marumi kumilos ang asawa niyo kaysa sa inaasahan natin. Paliwanag ni Rina. Hindi sila nag-aksaya ng panahon. Nang matuklasan nilang nakatakas kayo, sa halip na hanapin kayo ng palihim, ginamit niya agad ang koneksyon ng tiyuhin niya para gumawa ng bagong senaryo. Kalalabas lang nila ng opisyal na ulat na nagsasabing si Ma'am Liana ay dinukot ng mga armadong magnanakaw sa gitna ng party. Nanlaki ang aking mga mata. Dinukot? Pero lahat ng bisita ay nakita akong naglalakad mag-isa papunta sa hardin dahil nahihilo ako. Iyan ang pinakamalupit na bahagi, sabi ni Mang Cesar. Nirereke ng tiyuhin niya ang mga testimonya. Sinuhulan nila ang ilang security guard para tumestigo na may isang itim na sasakyan na walang plaka ang pumasok sa likod. At ang mas malala pa, tingnan nyo ang ibabang bahagi ng report. Binasa ko ang mga salitang itinuro ni Mang Cesar. Lalong nanlaki ang aking mga mata. Nakasaad sa report na nakahanap daw ang pulisya ng maraming dugo sa isang bangin sa gilid ng lungsod. Kasama ang isang piraso ng tela mula sa isang asul na gown. Ang peking resulta ng DNA test ay nagsasabing tugma ito sa aking dugo. Ang conclusion ng report ay malamang na pinatay na ako ng mga dumukot at itinapon ang aking bangkay sa ilog sa ilalim ng bangin. Sinusubukan nilang gawing opisyal ang iyong kamatayan sa lalong madaling panahon, sabi ni Mang Cesar. Gamit ang peking ebidensya ng dugo at suporta mula sa hepe ng pulisya, makakakuha ang asawa mo ng opisyal na death certificate bukas na bukas din nang hindi na kailangang maghintay ng 7 taon. Napakadumi ng kanilang sistema. Matapos marinig ang lahat, natahimik ako. Ang mga luha ko ay tuluyan ng natuyo. Ang lungkot, pagkadismaya, at sakit ng puso dahil sa pagtataksil ng aking asawa, at ni Bea ay biglang naglaho. Ang bakanteng espasyo sa aking dibdib ay napuno ng isang bagay na mas madilim at mas malamig. Isang bagay na nagpakulo sa aking dugo. Ngunit, ang isip ko ay nanatiling kalmado. Perpekto nilang idinisenyo ang aking kamatayan. Ninakaw nila ang aking tiwala. Sinira ang aking pagkakaibigan. At ngayon gusto nilang nakawin ang aking pagkakakilanlan at lahat ng karapatan ko sa mundo. Akala nila, kontrolado nila ang laro dahil nasa panig nila ang pulis. Itinaas ko ang aking mukha. Tinitigan ang screen ng laptop. Isang maliit at kakaibang ngiti ang nabuo sa aking mga labi. Hayaan natin silang gumawa ng peking report, sabi ko sa isang napakalamig at matatag na boses. Hayaan natin silang magdiwang ngayong gabi.
Hayaan natin silang isipin na patay na ako sa ilalim ng ilog. Tiningnan ako ni Mang Cesar nang may pagtataka. Liana, okay ka lang ba? Okay na okay po ako. Mang Cesar, sagot ko, kung hindi natin sila malalabanan gamit ang pulis, wawasakin natin sila gamit ang sarili nilang kasakiman. Para makuha ang mana sa bangko bukas, hindi sapat ang peking death certificate, hindi po ba? May kailangan pa ang asawa ko. Ngumiti si Mang Cesar. Nauunawaan na ang aking iniisip. Tama ka, napakahigpit ng bangko. Para makuha ang trilyon-trilyong piso, kailangan niyang isumite ang isang biometric authentication document na nakatago sa isang espesyal na data storage device. Nasa loob iyon ng sikretong kahadiyero sa opisina ng asawa mo. Eksakto, sabi ko habang kinukuyom ang aking kamay. Hindi natin nanakawin ang device na iyon. Hahayaan nating sila mismo ang magwasak sa isa't isa. Rina, kaya mo bang i-hack ang cellphone number ni Bea at ng biyenan ko nang hindi matutrace? Ngumiti si Rina at mabilis na nag-type. Siyempre po ma'am. Iyan po ang specialty ko. Ano po ang plano nyo? Tumingin ako sa bintana. Pinagmamasdan ng ulan. Hinog na ang paghihiganti sa puso ko. Magsiset up tayo ng isang napakatamis na patibong. Gagawin nating simula ng kanilang walang katapusang bangungot ang gabing ito. Malakas pa rin ang buhos ng ulan sa labas. Tumatama sa yero ng bubong ng opisina ni Mang Cesar. Ang malamig na hangin ay unti-unting pumapasok sa mga siwang ng bintana, ngunit hindi ko ito nararamdaman. Habang nakaupo sa lumang sofa, nakatitig sa screen ng laptop ni Rina na nagpapakita ng peking police report tungkol sa aking pagkamatay, tila kumukulo ang dugo sa aking mga ugat. Wala na akong luha para iyakan. Ang takot na bumalot sa aking dibdib kagabi ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang malamig, rasyonal, at kalkuladong galit. Inilapag ko ang tasa ng tsaa na lumamig na. Diretso akong tumingin kina Mang Cesar at Rina. Hindi natin sila malalabanan sa karaniwang paraan ng batas, sabi ko. Binabasag ang katahimikan. Kung ang tiyuhin ni Angelo, na isang hepe ng pulisya, ay sangkot na at handang mameke ng forensic evidence ng ganito kabilis. Ibig sabihin, ay kontrolado nila ang sistema ng hustisya sa lungsod na ito. Kung pupunta ako sa istasyon ng pulis bukas para i-report ang tangkang pagpatay, tiyak na huhulihin nila ako, ikukulong sa isang lihim na lugar, at sisiguraduhing tuluyan na akong mamatay para maging totoo ang kanilang peking report. Sumang-ayon si Mang Cesar. Tama ka, Liana. Ang pag-report sa lokal na pulisya ay pagpapakamatay. Isang organisadong sindikato na nakauniforme ang kalaban natin, tiyak na pinangakuan ng malaking bahagi ng trilyon-trilyong piso ang tiyuhin ni Angelo. Kahit sino ay gagawa ng pinakamaruming gawain dahil sa kasakiman. Kung gayon, ano po ang gagawin natin, ma'am? Tanong ni Rina. Hindi natin pwedeng hayaan silang pumunta sa bangko bukas at kunin ang lahat ng pera. Kailangan nating pigilan iyon. Sumandal ako sa sofa. Inaalala ang lahat ng detalye sa dokumento ng mana ng aking ama. Isang napakatalino at maingat na negosyante si Papa. Alam niyang ang napakalaking yaman ay maaaring makaakit ng maraming lobo na nagbabalat kayong tupa. Kaya, gumawa siya ng isang napakakomplikado at may patong-patong na sistema ng pagkuha ng mana. Hindi nila makukuha ang pera ng ganoon kadali. Kahit may peking death certificate na sila, sabi ko. Natatandaan niyo po ba, Mang Cesar, ang espesyal na sistema ng seguridad na ginawa ni Papa sa bangko? Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Mang Cesar. Oo nga pala. Paano ko nakalimutan iyon? Hindi lang pisikal na presensya ng tagapagmana ang kailangan. Gumawa rin siya ng isang digital key system. May isang device na tinatawag na master data storage. Naglalaman iyon ng biometric authentication, high-level encrypted passwords, at voice recording ni Papa na siyang susi para mabuksan ang pangunahing vault sa bangko. Tama po, sabi ko. Kung wala ang data storage na iyon, hindi papayag ang bangko na maglabas ng kahit isang sentimo. Kahit magdala pa si Angelo ng isang batalyon ng pulis, hindi nila malulusutan ang international banking system. Saan itinatago ng asawa mo ang device na iyon, Liana? Tanong ni Mang Cesar.
Kailangan ba nating pasukin ang bahay niya at nakawin iyon ngayong gabi? Umiling ako. Masyadong delikado. Nakatago iyon sa isang bakal na kahadeyero sa likod ng pader sa opisina ni Angelo. Mayroon iyong dual fingerprint scanner at retinal scanner. Saka, tiyak na mahigpit na binabantayan ang bahay ngayong gabi. Hindi tayo magnanakaw. Hayaladan mina, hindi natin dudumihan ang ating mga kamay. Nagtatakang tumingin sa akin si Rina. Kung hindi po natin kukunin ang device, paano natin sila mapipigilan? Hindi natin sila pipigilan. Sabi ko, hahayaan natin silang pumunta sa bangko. Sisiguraduhin nating dala nila ang data storage na iyon. Ngunit bago sila makarating doon, wawasakin natin ang kanilang isipan. Gagawin nating maghinala sila sa isa't isa, magsisihan, at magkamuhian. Gagamitin natin ang kanilang pinakamalaking takot bilang ating sandata. Kinuha ko mula sa bulsa ng suot kong flanel ang isang napakaliit na memory card at inilapag ito sa mesa. Nagtatakang tiningnan ito ni Mang Cesar at Rina. 2 araw na ang nakalipas. Paliwanag ko. Nakita kong inutusan ni Angelo ang ilang hardinero na linisin ang lumang pavilion. Dahil doon, naghinala ako. Kaya kinahapunan, pumunta ako sa isang electronic store at bumili ng isang mini surveillance camera na may high-level voice recorder. Lumiwanag ang mga mata ni Rina. Naglagay po kayo ng hidden camera sa pavilion? Oo, sagot ko. Itinago ko ito sa loob ng isang paso ng peking orkidyas. Patuloy itong nagre-record ng lahat ng nangyayari sa loob. Kanina, bago nila ako kinaladkad, sinadya kong matumba at aksidenteng natabig ang paso. Habang abala sila sa pagbuhat sa akin, kinuha ko ang memory card mula sa nabasag na kamera at itinago sa aking kamay. Napahanga si Mang Cesar. Liana, tunay kang ang anak ng iyong ama. Mayroon kang pambihirang talino at instinct para mabuhay. Rina, sabi ko, pakisaksak ito sa laptop mo. Tingnan natin kung maayos na naisave ang audio at video. Agad na kinuha ni Rina ang memory card at isinaksak sa laptop. Ilang sandali lang. Isang video player ang bumukas. Medyo madilim ang video at may berdeng kulay dahil sa infrared feature. Ngunit, napakalinaw ng audio. Tahimik kaming nanood. Nakita ko muli ang paghahalikan ni Angelo at Bea. Pagkatapos, dumating si Ginang Carmela. Dala ang bote ng lason. Bakit ang tagal gumana ng lason? Ang boses ni Ginang Carmela ay napakalinaw, puno ng puot, sabi ng nagbenta. Mapaparalisa nito ang central nervous system sa loob ng 15 minuto. Kailangan nating tiyakin na mawawala ang katawan ni Liana ng walang bakas. Angelo, kunin mo na ang pala. Maghukay ka na ng butas sa silong. At pagkatapos, ang eksena kung saan natuklasan nila ako. Naputol ang video nang makuha ko ang memory card. Kahit naranasan ko na ito, ang panunood nito muli ay nagpaduwal sa akin. Isang napakalinaw na ebidensya. Isang napakatibay na ebidensya. Sabi ni Mang Cesar, maaari natin itong gamitin para maipakulong sila habang buhay. Hindi pa ngayon, mabilis kong sabi. Kung ibibigay natin ito ngayon, maaaring sabihin ng tiyuhin ni Angelo na ito ay peke o edited. Hindi natin sila bibigyan ng pagkakataong makalusot. Kailangan nating sila mismo ang umamin sa publiko. Ano po ang detalyadong plano niyo, ma'am? Tanong ni Rina. Gagawa tayo ng pamba-blackmail. Sabi ko nang may malamig na ngiti. Rina, gusto kong ikat mo ang audio. Kunin mo ang bahagi kung saan binanggit ni Ginang Carmela ang tungkol sa lason, at ang bahagi kung saan iminungkahi ni Bea na itapon ang aking katawan. Pagkatapos, ipadala mo iyon bilang isang anonymous na mensahe sa personal na numero ni Bea at Ginang Carmela. Bakit po hindi nyo isasama ang asawa nyo? Tanong ni Rina. Dahil kilala ko ang asawa ko. Paliwanag ko, si Angelo ay isang narsisisiko na may napakalaking ego kung makakatanggap siya ng banta. Ngunit si Bea at Ginang Carmela ay iba. Si Ginang Carmela ay isang duwag
na laging nagtatago sa likod ng kapangyarihan ng iba. Takot siyang maghirap. Si Bea naman ay isang oportunista. Ginagawa niya ito dahil sa pera. Kung makakatanggap silang dalawa ng banta, magpapanik sila. Naiintindihan ko na. Sabi ni Mang Cesar. Kung magpanik sila, pipilitin nila si Angelo. Magagalit si Angelo. Magsisimula silang mag-away, maghinala, at masisira ang kanilang samahan mula sa loob. Eksakto, sagot ko. Rina, isama mo ang isang text message. Isulat mo ito. Alam kong nilason niyo siya at itinapon sa silong. Magdala kayo ng 200 milyong piso cash sa bangko. Bukas ng 10:00 ng umaga. Kapag hindi ko natanggap ang pera, ibibigay ko ang recording na ito sa Department of Justice, hindi sa lokal na pulis na kaya niyong suhulan. Nag-thumbs up si Rina. Napakatalinong plano, Ma'am Liana. 200 milyon ay isang makatwirang halaga, at ang pagbanggit sa DOJ ay tiyak na magpapanginig sa kanila. Ihahanda ko na po ang lahat. Gawin mo na ngayon, Rina. Sabi ko, habang tinitingnan ang orasan na nagpapakita ng 3:00 ng umaga. Hayaan nating danasin nila ang takot ngayong gabi. Ngayong gabi ang huling gabi na makakatulog sila ng mahimbing sa ibabaw ng aking pagdurusa. Tiningnan ako ni Mang Cesar. Liana, alam mong sa paggawa nito, nagdedeklara ka ng bukas na digmaan, hindi ba? Bukas sa bangko. Mangyayari ang direktang komprontasyon. Handa na po ako, Mang Cesar. Sagot ko sa pinakamatatag na boses na nagkaroon ako. Dahan-dahang gumapang ang gabi, patungo sa umaga. Ngunit hindi pa rin tumitigil ang ulan sa labas. Ang hangin sa loob ng opisina ni Mang Cesar ay lalong naging tensiyonado. Kaming tatlo ay nakaupo sa paligid ng mesa, nakatitig sa screen ng laptop ni Rina na maliwanag sa gitna ng madilim na silid. Katatapos lang ni Rina na i-set up ang isang napakakomplikadong network para matiyak na hindi matutrace ang aming lokasyon. Handa na po ang lahat, Ma'am Liana. Sabi ni Rina. Nagawa ko na rin pong i-hack ang access sa ilang CCTV camera sa loob ng bahay ng asawa niyo. Masyadong simple lang pala ang security system nila. Makikita natin ang reaksyon nila ng live. Magaling. Rina, ipakita mo ang camera sa pangunahing sala. Pinindot ni Rina ang ilang key at nahati sa dalawa ang screen. Sa kaliwa ay ang interface ng anonymous messaging program. At sa kanan ay ang live feed mula sa CCTV sa mansyon ng aking biyenan. Sa screen, nakita kong napakatahimik na ng bahay. Tapos na ang peking party. Nakaalis na ang lahat ng bisita. Sa malawak na sala, nakita ko si Angelo, Ginang Carmela, at Bea, na nakaupo sa sofa. Nagbubukas ng butones ng kanyang damit si Angelo, habang may hawak na alak. Minamasahe naman ni Ginang Carmela ang kanyang sentido. Mukhang pagod ngunit may kasiyahan sa mukha. Si Bea ay nakaupo sa tabi ni Angelo. Nakasandal ang ulo sa balikat ng aking asawa na may nakakadiring ngiti. Nang makita ko iyon, muling kumulo ang aking tiyan. Ngunit pinigilan ko ito. Nagdiriwang sila sa kanilang tagumpay. Akala nila ay nag-aagaw buhay ako sa madilim na silong, habang hawak na nila ang death certificate na magpapayaman sa kanila kinabukasan. Ipadala mo na ang mensahe ngayon. Rina, utos ko sa boses na kasing lamig ng yelo. Nagpapadala ng mensahe sa 3, mensahe. Naipadala na, ulat ni Rina. Hindi kami kumurap habang nakatitig sa screen. Wala pang 5 segundo. Nakita naming umilaw ang cellphone ni Ginang Carmela. Sinundan ng malakas na tunog ng notifikasyon. Kasabay nito, tumunog din ang cellphone ni Bea. Kinuha ni Ginang Carmela ang kanyang cellphone. Kinuha rin ni Bea ang sa kanya. Pareho nilang tiningnan ang screen. Sa una, nagtataka sila sa hindi kilalang numero. Ngunit nang i-play nila ang audio file, biglang nagbago ang lahat. Bagamat hindi namin marinig ang audio mula sa kanilang mga cellphone, kitang-kita namin ang reaksyon nila. Bakit ang tagal gumana ng lason? Sabi ng nagbenta. Nanlaki ang mga mata ni Ginang Carmela. Namutla siya na parang papel. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Mas dramatiko naman ang reaksyon ni Bea. Agad siyang tumayo mula sa sofa, na may takot sa mukha.
Nabitawan niya ang kanyang cellphone. Tinakpan niya ang kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay ligaw na tumitingin sa paligid. Nagulat si Angelo sa kanilang reaksyon. Hindi makasagot si Ginang Carmela. Inabot niya ang kanyang nanginginig na cellphone kay Angelo. Kinuha ito ni Angelo, binasa ang text, at pinakinggan ang audio. Gaya ng inaasahan ko, hindi takot ang una niyang reaksyon, kundi matinding galit. Namula ang kanyang mukha, ibinagsak niya ang cellphone sa mesa. Sino ang nag-record nito? Sigaw ni Angelo, na umalingaw-ngaw hanggang sa aming kinaroroonan. Paano nagkaroon ng recording sa pavilion? Hindi ko alam, Angelo. Nanginginig na sabi ni Bea. Tayo lang tatlo ang nandoon. Humihingi siya ng 200 milyon. Kung hindi natin ibibigay, pupunta siya sa DOJ. Makukulong tayo habang buhay, Angelo. Tumahimik ka, Bea. Sigaw ni Angelo, na ikinagulat ni Bea. Baka isa lang sa mga hardinero o caterer yan. Nanggugulat lang sila. Anong nanggugulat? Sigaw naman ni Ginang Carmela. Nawala na ang kanyang pagiging elegante. Napakalinaw ng recording. Tiyak na may naglagay ng listening device. At ikaw lang, Angelo, ang nakakaalam na nililinis ang pavilion. Baka may traitor sa mga tauhan mo. Imposible, sagot ni Angelo. Itinuro niya si Bea. Baka ang babaeng ito ang may dala ng tagalabas. Bea, may pinagsabihan ka ba? Sinusubukan mo ba kaming i-blackmail? Umiling si Bea ng malakas. Paano mo ako mapagbibintangan, Angelo? Isinakripisyo ko ang pagkakaibigan namin ni Liana para sa'yo. Bakit ko kayo iba-blackmail? Kung ipinangako mo na sa akin ang kalahati ng mana. Kung gayon, sino? Sigaw ni Angelo. Sinipa ang mesa. Sino ang may hawak ng recording na ito? Puwede kayang si Liana? Biglang humina ang boses ni Ginang Carmela. Puwede kayang siya ang naglagay ng recorder bago magsimula ang party? Natahimik si Angelo. Imposible. Masyadong tanga at inosente si Liana para planuhin ng ganito. Saka, nag-aagaw buhay na siya ngayon. O baka bangkay na sa silong. Hindi makakapagpadala ng text ang patay. Ngumiti ako. Talagang minaliit ako ng asawa ko. Anong gagawin natin ngayon? Lalong humisterikal si Bea. Wala tayong 200 milyong cash ngayon. Bangkarote na ang kumpanya nyo. Kapag hindi natin binayaran ng blackmailer, tapos na tayo, Angelo. Bitawan mo ako, Bea. Itinulak ni Angelo si Bea hanggang sa matumba ito. Wala kayong silbi. Dahil lang sa isang anonymous message, nagkakaganyan na kayo. Hindi ito ordinaryong mensahe, Angelo. Sigaw ni Ginang Carmela. Alam niya ang schedule natin sa bangko bukas. Kailangan nating gawin ang gusto niya. Pagkakuha mo ng mana, bigyan natin siya ng 200 milyon. Baliw ka ba, ma? Sigaw ni Angelo. Hindi ako magbibigay ng kahit isang sentimo. Pera ko yon. Pinaghirapan kong patayin ang ama ni Liana. 2 taon na ang nakalipas. At ngayon, kailangan kong itapon si Liana. Hindi ko hahatiin ang pinagpaguran ko. Ang mga salitang iyon ni Angelo ay umalingaw-ngaw sa opisina ni Mang Cesar. Tumigil sa pagtibok ang puso ko. Pinatay ni Angelo ang aking ama. Nanigas ako. Si Mang Cesar ay napatayo sa galit. Kaya pala, ang atake sa puso ng ama mo, 2 taon na ang nakalipas, ay hindi aksidente. Gawa iyon ng asawa mo. Mabilis na bumilis ang tibok ng aking dibdib. Isang bagong, nakakakilabot na katotohanan ang lumabas mula mismo sa bibig ng aking asawa. Hindi lang nila ako sinubukang patayin. Pinatay na rin pala nila ang aking ama. Ang galit ko ay naging isang karagatan ng apoy. Patuloy mong i-record ang usapan nila. Rina, utos ko, itago mo lahat ng pag-amin nila ngayong gabi. Magiging karagdagang ebidensya ito para matiyak na mabubulok sila sa kulungan na may hatol na kamatayan. Sa screen, nagpapatuloy ang kanilang pag-aaway. Nagkawatak-watak na ang kanilang alyansa. Sinisisi ni Bea si Ginang Carmela. Sinisisi ni Ginang Carmela si Angelo. Si Angelo naman ay patuloy na sumisigaw. Makinig kayo. Sigaw ni Angelo. Wala tayong ibang pagpipilian.
kundi ituloy ang plano. Bukas ng 9:00, pupunta tayong lahat sa bangko. Dadalhin ko ang master data storage. Kapag nakuha ko na ang trilyon-trilyon, agad tayong lilipat ng pera sa ibang bansa. At tatakas. Hindi tayo mahahabol ng blackmailer kung mabilis tayo. Paano kung naghihintay na siya sa bangko? Tanong ni Bea. Hayaan mo siyang maghintay, sabi ni Angelo, na may malupit na ngiti. Magdadala ako ng baril. Kung may kahina-hinalang lalapit, hindi ako mag-aatubiling barilin siya. Walang makakapigil sa akin na kunin ang pera ko. Tiningnan ko ang mukha ni Angelo. Sa huling pagkakataon ngayong gabi, nakagawa na sila ng desisyon. Akala nila, makakatakas sila. Hindi nila alam na bukas, ang haharapin nila ay hindi isang anonymous na blackmailer, kundi isang babaeng bumangon mula sa kamatayan para humingi ng hustisya. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Inihanda ko ang bawat salita, bawat kilos, at bawat senaryo para sa pagtatapos bukas. Nakipag-ugnayan na si Mang Cesar sa ilang mga taga-usig na hindi kontrolado ng tiyuhin ni Angelo para mag-abang sa paligid ng bangko. Pagsikat ng araw, tumayo ako at tumingin sa aking refleksyon sa salamin. Hindi na ako ang dating Liana na sunod-sunuran. Rina, tawag ko. Pwede mo ba akong tulungang humanap ng bagong damit? Kailangan ko ng isang napaka-elegante na set ng blazer na pambabae. Kulay dapat ay nag-aalab na pula. Ang kulay ng tagumpay. Siyempre po, Ma'am Liana. Sagot ni Rina. Dumating na ang araw ng paghihiganti. Bibigyan ko ang aking asawa ng pinakamalaking sorpresa sa kanyang buhay. Ang sorpresa na magiging katapusan ng lahat. Ang sahig na marmol ng gusali ng bangko ay sumasalamin sa liwanag ng mga kristal na chandelier na nagpapaalala sa akin sa kislap ng sala ng aking biyenan kagabi. Ngunit, iba na ang aking nararamdaman. Kagabi, ako ay isang biktima. Ngayong umaga, habang matatag na naglalakad, ako ay isang mangangaso na handa ng isara ang kanyang patibong. Nakasuot ako ng isang set ng blazer at pantalon na kulay nag-aalab na pula, ang kulay na sumisimbolo sa katapangan at panganib. Nakaponytail ang aking buhok at walang emosyon ng aking mukha. Sa aking kanang tainga, mayroon akong isang maliit na wireless communication device na konektado kay Mang Cesar at sa Special Investigation Team mula sa Department of Justice. Nasa loob na po sila ng Naratama A Conference Room. Ma'am Liana, boses ni Rina sa aking earpiece. Nakatakda na pong magsimula ang pagpirma para sa mana. Salamat, Rina. Patuloy mong bantayan ang mga security camera. Bulong ko. Huminto ako sa harap ng isang makapal at dobling pinto na gawa sa kahoy. Sa maliit na salamin sa gitna, nakikita ko ang nangyayari sa loob. Si Angelo ay nakaupo, nagkukunwaring umiiyak. Si Ginang Carmela ay hinahaplos ang kanyang likod. Si Bea naman ay nakaupo sa sulok, nakasuot ng malaking itim na salamin. Sa kabilang panig ng mesa, isang bank director at isang notaryo ang nagsusuri ng mga dokumento. Nakikiramay po kami sa inyong pagdadalamhati, Ginoong Angelo, sabi ng bank director. Natanggap at na-verify na po namin ang ulat mula sa pulisya. Handa na po ang lahat. Itinaas ni Angelo ang kanyang mukha. Nagpapakita ng isang perpektong peking kalungkutan. Salamat po, G. Director. Wasak po ang puso ko. Ngunit kailangan kong maging matatag. Handa na po ang lahat, sabi ng notaryo. Ayon sa habilin, dahil pumanaw na si Ginang Liana nang walang anak, ang lahat ng ari-arian ay automatikong mapupunta sa inyo bilang kanyang asawa. Pakilagay na lang po ang master data storage sa mesa para sa huling authentication. Kinuha ni Angelo mula sa kanyang bulsa ang isang silver na data storage device at maingat na inilapag sa mesa. Ang mga mata ni Ginang Carmela at Bea ay nakatutok dito na tila ito ang susi sa kanilang kalayaan. Ito na ang aking sandali. Itinulak ko ang 2 pinto nang sabay-sabay hanggang sa bumukas ito ng maluwag. Ang malakas na tunog ng pagtama ng pinto sa dingding ay nagpatigil sa lahat. Lahat ay napalingon. Ang bank director at notaryo ay nagulat.
Ngunit ang reaksyon ng tatlong nakaitim, ang pinakakasiya siyang tanawin na nakita ko. Nanlaki ang mga mata ni Angelo, nabuka ang kanyang bibig, ngunit walang lumalabas na tunog. Namutla si Ginang Carmela na parang isang bangkay. Si Bea naman ay napasigaw at nabitawan ang kanyang bag. Tinitingnan nila ako na para bang nakakita sila ng multo. Walang imik. Pumasok ako sa silid. Isinara ko ang pinto at ikinandado mula sa loob. Hindi ko hahayaang may makatakas. Ma'am Liana, napatayo ang bank director. Buhay po kayo. Pero sabi sa ulat ng pulis, bago pa matapos ang direktor, agad na kumilos ang mapanlinlang na instinct ni Angelo. Bigla siyang tumayo, nagkunwaring natutuwa at iniunat ang kanyang mga braso. Liana! Diyos ko! Mahal ko! Buhay ka! Sigaw niya. Sinusubukang yakapin ako. Hindi ka ba sinaktan ng mga dumukot sa'yo? Salamat sa Diyos. Itinaas ko ang aking kanang kamay. Pinipigilan siya. Ang tingin ko ay napakalamig. Itigil mo na ang peking pag-iyak mo, Angelo. Sabi ko sa isang mahinahon ngunit malinaw na boses. Agad na nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Walang dumukot. At alam na alam mo iyan. Lumapit ako sa mesa. Inilabas ko ang sarili kong data storage device mula sa aking bulsa at isinaksak sa laptop ng notaryo na konektado sa malaking projector. Paumanhin po sa abala, G. Director. Sabi ko. Ngunit bago po pirmahan ang anumang dokumento, mayroon po akong gustong ipakita na isang mahalagang ebidensya. Sa ilang click lang, umilaw ang projector. Ipinakita ko ang video recording mula sa hidden camera sa pavilion. Nagsimula ito sa paghahalikan ni Angelo at Bea, sinundan ng pagdating ni Ginang Carmela dala ang lason. Ang kanilang buong pag-uusap ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Bakit ang tagal gumana ng lason? Sabi ng nagbenta. Mapaparalisa nito ang central nervous system sa loob ng 15 minuto. Nang marinig iyon, napahawak si Ginang Carmela sa kanyang dibdib at bumagsak sa kanyang upuan. Si Bea naman ay tinakpan ang kanyang mukha at humagulgol. Ang bank director at notaryo ay nakanganga, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Nakita nila kung paano ako kinaladkad ni Angelo at Bea at ang plano nilang ilibing ako. Paninira yan! Biglang sigaw ni Angelo. Sinusubukang abutin ang laptop. Peke ang video na yan! Edited yan! Huwag mong hawakan ang computer na iyan. Sigaw ko ng mas malakas. Na nagpatigil sa kanya. 100% totoo ang video na iyan. At ang kopya nito ay nasa kamay na ng Department of Justice. Kaya pala, ang anonymous na blackmail kagabi. Oo, Angelo. Ako iyon. Ipinadala ko iyon para makita kayong magkawatak-watak dahil sa takot. Namula sa galit at hiya si Angelo. Nalaman niyang nabisto na siya. Ngunit, dahil sa kanyang walang hanggang ego, tumawa siya ng mapang-asar. Sige, kung gusto mong maglaro ng marahas, Liana. Sabi niya. Maaaring dalhin ako ng video na iyan sa korte. Tawagin mo ang pulis. Titiyakin ng tiyuhin ko na makakalabas ako bago lumubog ang araw. Pero tandaan mo, Liana, habang kasal pa tayo, may karapatan pa rin ako sa kalahati ng trilyon-trilyong piso ng ama mo. Mapupunta pa rin sa akin ang pera na iyon. Tinitigan ako ni Angelo ng may paghahamon. Ngumiti ako. Isang napakalamig na ngiti. Lumakad ako at humarap sa kanya. Talaga bang sa tingin mo ay ganoon ako katanga, Angelo? Bulong ko. Sa tingin mo ba? Hindi ko alam ang ginawa niyo sa yumaong kong ama 2 taon na ang nakalipas? Natigilan si Angelo. Anong ibig mong sabihin? 2 taon na ang nakalipas. Hindi namatay si Papa dahil sa atake sa puso, sabi ko. Pinatay siya. Dahan-dahang nilason gamit ang lason na hindi nagiiwan ng bakas. Parehong-pareho sa lason na ibinigay sa akin ng ina mo kagabi. Akala nyo napakatalino nyo dahil walang nakita sa autopsy. Pero nakalimutan nyo. May napakametikulusong kaibigan si Papa, si Mang Cesar. Nakita kong nagsimulang manginig ng husto si Ginang Carmela. Nag-imbestiga si Mang Cesar. At nahanap niya ang ebidensya ng pagbili ng ina mo ng lason. Ngunit hindi pa iyon sapat.
Kailangan namin ng direktang pag-amin mula sa inyo. Anong kinalaman yan sa mana? Sigaw ni Angelo. Totoo ang yaman na ito. Totoo ang dokumentong ito. Tumawa ako. Director, sabi ko, pwede niyo pong suriin ang master flash drive na ibinigay ng lalaking ito. Kinuha ng nanginginig na direktor ang device ni Angelo at isinaksak sa kanyang computer. Ilang sandali lang, isang malaking pulang babala ang lumitaw sa screen. Data not found. Fictitious document. Ano to? Bulong ng direktor. Walang data ng trilyon-trilyong pisong mana sa aming sistema. Tiningnan kong muli si Angelo, na ngayon ay kasing putla ng isang bangkay. Hindi kailanman nag-exist ang trilyon-trilyong pisong mana, Angelo. Sabi ko, ibinigay ang huling suntok. Matagumpay ang kumpanya ni Papa. Pero ang yaman niya ay ilang maliliit na pabrika at isang simpleng bahay lang. Hindi trilyon-trilyong cash. Imposible. Umatras si Angelo. Nakita ko mismo ang dokumento. Ang notaryo ay tauhan ni Mang Cesar. Paliwanag ko, nang malaman namin kayo ang pumatay kay Papa, gumawa kami ng isang plano ng paghihiganti. Gumawa kami ng peking habilin, nagtanim ng peking impormasyon, at lumikha ng isang peking yaman. Lumikha kami ng isang pain na napakalaki para tanggihan ng mga sakim na tulad nyo. Sinadya kong tanggapin ang alok mo ng kasal, Angelo. Sinadya kong hayaan kang tuksuhin ni Bea. Ibinigay ko ang lahat para maging kampante kayo, para planuhin ang aking kamatayan. At para aminin niyo ang lahat sa harap ng kamera. At kagabi, ibinigay niyo sa akin ang pag-amin na iyon. Bumagsak si Angelo sa sahig. Ang trilyon-trilyong piso na dahilan ng kanyang pagpatay, pagtataksil, at pakikipagsabwatan ay isang ilusyon lamang pala. Halimaw ka! Bulong ni Angelo. Hindi ako ang halimaw, Angelo. Sagot ko. Isa lang akong salamin na nagpapakita ng sarili niyong kasamaan. Nasira kayo dahil sa sarili niyong kasakiman. Sumenyas ako sa aking earpiece. Mang Cesar, tapos na kami. Pwede na kayong pumasok. Ilang segundo lang, sinira mula sa labas ang pinto. Pumasok ang 12-12 ng mga lalaking nakauniporme na may nakasulat na Department of Justice. Sa likuran nila, pumasok si Mang Cesar. Hawak niya ang isang pulang folder. Sa tabi niya ay ang pinuno ng Special Investigation Team. Magandang umaga, sabi ng pinuno. Mayroon kaming arrest warrant para kay Ginoong Angelo, Ginang Carmela, at Binibining Bea sa kasong murder, attempted murder, at pandaraya. Nang marinig iyon, sumigaw si Ginang Carmela at hinimatay. Agad siyang pinusasan ng mga ahente. Si Bea naman ay gumapang palapit sa akin. Liana, patawarin mo ako, hagulgol niya. Pinilit lang ako ng asawa mo. Kaibigan tayo. Liana, yumuko ako at tiningnan siya. Wala na akong awa. Namatay ang pagkakaibigan natin noong pumayag kang itapon ako sa madilim na silong, Bea, sabi ko. Dalhin niyo na siya. Hinila si Bea ng mga ahente papalabas habang patuloy siyang sumisigaw. Ngayon, ang asawa ko na. Pinatayo siya ng mga ahente. Hindi siya lumaban. Nang pusasan siya, tumingin siya sa akin sa huling pagkakataon. Akala mo nanalo ka, Liana? Sabi niya. Nagsayang ka ng 2 taon ng buhay mo para magpanggap na mahal ako. Kasing lungkot ng buhay ko ang buhay mo. Tiningnan ko siya. Nawalan man ako ng 2 taon, Angelo, pero nailigtas ko ang natitirang bahagi ng buhay ko. At para malaman mo, na-freeze na rin ng DOJ ang lahat ng ari-arian ng bangkarote mong kumpanya. Bukas, malalaman ng mga pinagkakautangan mong loan shark na hindi ka makakabayad. Sana napakahigpit ng seguridad sa kulungan dahil tiyak na hahanapin ka nila. Nanlaki sa takot ang mga mata ni Angelo. Nagsimula siyang magwala at sumigaw habang kinakaladkad palabas. Biglang naging napakatahimik ng silid. Nawala na ang mabahong amoy ng kasakiman at pagtataksil. Lumapit sa akin si Mang Cesar. Nagtagumpay ka, Liana, sabi niya. Tiyak na ipinagmamalaki ka ng iyong ama. Ang tiyuhin ni Angelo ay inaaresto na rin ngayon.
Ang sindikato nila ay ganap ng nawasak. Huminga ako ng malalim. Ang bigat sa aking balikat ay sa wakas nawala na. Salamat po sa lahat, Mang Cesar. Lumabas kami ng bangko. Pagsalubong sa akin ng sikat ng araw, tila humupa na ang bagyo. Ito ang una kong hininga bilang isang tunay na malayang babae. Isang buwan ang lumipas. Mabilis ang naging paglilitis. Si Angelo at Ginang Carmela ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Si Bea ay nahatulan ng 20 taong pagkakakulong. Nakuha kong muli ang mga tunay na ari-arian ng aking ama. Bagamat hindi trilyon-trilyon, sapat na ito para sa akin. Ngunit, natutunan ko na ang pera ay walang halaga kung gagamitin lang sa kasakiman. Ang mapait na karanasang ito ay nagbago sa aking pananaw. Alam kong maraming babae sa labas ang biniktima ng manipulasyon at walang lakas ng loob na lumaban. Ngayong umaga, nakatayo ako sa harap ng isang bagong renovate na gusali. Isa ito sa mga ari-arian ni Papa na ginawa kong isang pundasyon. Sa itaas ng pinto, may isang malaking signboard, Pundasyon ng Liwanag at Kanlungan, Sentro ng Tulong para sa mga biktima ng manipulasyon. Napakaganda po ng pagkakalagay ng banner, Ma'am Liana. Sabi ni Rina, na ngayon ay aking personal na assistant at operations manager ng pundasyon. Salamat, Rina. Ngiti ko. Si Mang Cesar naman, ang magiging pangunahing legal advisor na magbibigay ng libreng konsultasyon. Ginawa mong pag-asa para sa iba ang iyong trauma, Liana, sabi ni Mang Cesar. Ito ang pinakamagandang katapusan na maiisip ko. Ang aking 2 taong paglalakbay ay puno ng kasinungalingan at sakit. Ngunit ang lahat ng sakit na iyon ang nagpatibay sa akin. Pinutol ko ang pulang laso para sa pagbubukas ng pundasyon. Isang tapat at mapayapang ngiti ang nabuo sa aking mukha. Ang madilim kong nakaraan ay nailibing na kasama ng mga trader sa likod ng rehas. Ngayon, napakagaan na ng aking mga hakbang. Ang aking paghihiganti ay natapos ng may karangalan. At ang aking bagong buhay, isang buhay na tunay na perpekto at makabuluhan, ay nagsisimula pa lamang.